Uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. He has promised us, Oh, wag ka this iyak! committee, to his letter, Oh, that after November 1, ba't he will iyak ka? be present in today's hearing. Ano to, naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts grabe yan, ano? Lagi na lang high blood yan. Pag nagtatanong yan, lagi na lang pasigaw. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi, lagi ko kasi siyang galit. Hindi ko alam, parang galit na galit sa mundo ito eh. Oh, lagi, lahat pag may witness siya, lagi siyang galit. Sir, may asawa po ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lamang po ako Mr. Paduano. May asawa po ba kayo? Kasi kung may asawa kayo, kung lagi kayong galit, may problema tayo dyan. Ibig sabihin, yung asawa nyo, puro konsumisyon na binibigay sa inyo, di ba? Totoo naman eh. Gago! Kung wala ka namang asawa, baka kaya ka galit lagi. O, di ba? Ilabas nyo na lang sa KTV ang galit nyo. Gago! Lagi siyang galit eh. Parang lagi siyang, parang meron siyang laging nararamdamang sakit sa katawan. Hindi kasi ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa kung ano ako hindi ako nang kasi totoo naman pag masakit ang ulo mo, di ba? Pag masakit yung puson mo. Puson, hindi kasi ganyan ng mga babae pag masakit ang puson. Pag ang tawag doon, merong monthly. Laging galit. Sir, hindi naman po siguro kayo mina-monthly, pero bakit lagi kayo galit? Mga ganun, bumubula yung bibig ninyo, sir, lagi. Hanap kayo, sir, ng asawang magbibigay sa inyo ng pagpaparelax. Parang hindi maganda na idudulot sa inyo ng mga pangyayari sa buhay nyo. Laging galit to si sir eh. Chairman Caraps Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na harap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas, pero nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Sabi niya, kung hindi tayo naglolokohan dito. So, ibig sabihin, naglolokohan kayo. Ang gulo ng statement mo. Natatakot siya. Sa Senate niya, umarap siya na doon pa si Ontiveros. Sino ka? Para matakot. Natatakot siya. Inamin na nga, under oath. Hindi, di ba, mga kababayan? Pag inamin mo under oath, hindi ka takot. Mantakin mo, aminin mo under oath na may DDS ka. Paano ka naging natakot nun? Tama, mali. Wala ka pala, sir eh. Tuloy. Na pumunta dito? Matatandang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friend, Sir, pakitanggal na po yung krus sa leeg nyo. Marami pong naaasiwa, lalo na po yung talagang sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pakitanggal na, sir. Hindi, sa bagay. Hindi, nung panahon naman talaga ni Kristo eh. Yung mga, di ba, alam naman po natin, yung mga Pariseo, yung may mga hawak na burloloy religious figure sa katawan, tsaka mga Saduseo. Yan po yung mga talagang inaano ng ating Panginoon. Bakit? They form their outside appearance as godly, but inside
I don't know. Pero sabi nga I do not know you. And my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Layo naman. Di naman tinatawanan ni Duterte yun. Huwag mo naman i-connect. Sir, pagkaganyan yung mga diskarte ninyo, naku, baka bulaan yung pagtuturo ninyo. Hindi kasi alam nyo, sir, ang ginawa ninyo, yung pagtawa at pag-joke, ikinonect ninyo doon sa mga batang namamatay o na ganito. Wala namang ganun eh. Si Pangulong Duterte, kung tumawa man siya, it's not because of that. At as a matter of fact, kaya nga niya pinapatay yung mga kriminal dahil nga po ayaw niya mga kababayan natin ang nagsasakripisyo at namamatay. Ayaw niya yung mga pulis ang namamatay. Oh, yun ang dahilan. Tapos ngayon, i-miscontext ninyo yung sinabi. O ilan pa kaya sa scripture ang miniscontext ninyo? Bishop pa man din kayo. Tapos, dapat to kasi alam nyo, ito yung simpleng theology, ika nga. Hindi, in theology, you have to see the context ng bawat verse. Hindi pa pwedeng pick up ka lang ng pick up ng verse, tapos sasabihin mo ganito, ganito. O, tingnan mo na. O, Panginoong Isus, gusto niya mag-inom tayo. Ginawa niyang yung tubig, alak o. O, gusto ng Panginoon maging lasinggero tayo. Kasi pinick up mo lang yun eh. May context yun. Hindi ho pwedeng ganun magturo. Parang ganyan na ginagawa ninyo ngayon. So baka mamaya ginagawa nyo yan sa ng Biblia. Huwag ganun, sir. Dapat may context tayo pag nagpaliwanag. Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismissed Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Nak ng galing. Palakpakan natin. Hindi kasi marami na umiiyak dyan eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, parang TV series eh. Merong action, may sumisigaw. Di ba? Meron ng lalambing. May nanlalambing pa dyan minsan. Yung mga bolero. O may mga love story dyan. O bakit yun ang kulay ng buhok mo? O may boyfriend ka pa. May mga ganyan dyan eh. O minsan sumisigaw. Galit na galit yung Paduano na to. Minsan naman, may umiiyak. Nakailang iyak na dyan. Parang Korea drama ho ito eh. Diba? Gago! Michael Yang at Alan Lim sa illegal na droga. Aniya, swerte raw nabuhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa Customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. 10 milyon daw? Nako. Bakit? Hindi 10 million daw ang patong sa kanya. Pero nakakapagsalita pa siya ngayon. Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Sa isang pahayag, itinanggi ni Go ang mga akusasyon ni Asierto. Hindi raw niya kilalang naturang pulis at walang katotohanan ang paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, grabe talaga ho ang mga pangyayari ngayon. Talagang ang kasinungalingan ay matinding-matindi na, di ba? Pero ito pa yung video na kung saan galit na galit ho itong si Paduano. Dito tayo mag-emphasize, ha? For the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing.
Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Malinaw daw, Mr. Chairman. Malinaw, Mr. Chairman, na naglolokohan tayo dito. O, edi inamin mo na. Inamin mo na, sir, na naglolokohan pala kayo dyan. Ayan. Hindi, ulitin ko. Ito Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Malinaw. Malinaw. Wala nang paliwanag. Malinaw na naglolokohan tayo dito. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Alam na. Naglolokohan na. Kayo naman. Tatapusin pa ba natin to? Inamin na niya eh. I rest my case. Sabi ni Paduano, naglolokohan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Kung hindi tayo naglolokohan dito. Talagang in-emphasize niya pa, naglolokohan tayo dito eh. Pumunta dito? Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show-cause order for Attorney Delga to answer both letters. Ba't hindi ka magpa-show cause order kay Duterte? Takot ka? Akala ko ba sinasabi ninyo na takot si Duterte? Hindi. Ang dami niyong hanas eh. Sinasabi niyo, takot si Duterte, kaya di umaharap. Takot si Duterte, na yanong bayag si Duterte. Takot si Duterte. O bakit di niyo isampina? Ipa-contempt niyo pag hindi umattend. Hindi, na magkaalaman po tayo mga kababayan. Hindi ba? Ang dami niyo sinasabi diyan. Ba't di niyo ipa-contempt si Duterte? Isumpina ninyo, i-contempt ninyo na magkaalaman tayo kung ano hinahanap ninyo. Wala po ako sinasabi pero ang tatapang ninyo, ang dami nyong hanas. Bakit di nyo i-contempt nyo? Abogado, nagsasalita lang naman yung abogado. Ito rin, ito no? Alam mo, pagdating mo sa mga issue, okay? Pagdating mo sa mga legal matters, huwag niyo sisihin yung abogado. Yung abogado, trabaho niya yan bilang officer of the court. Trabaho niya, i-hire siya, ipagtanggol kahit guilty or not guilty. Lahat po yan. Trabaho lang ho nila. As a matter of fact, it is in our law. Don't you know? Don't you know, my friend? Why? Kaya nga may Miranda rights eh. Diba? Ano ibig sabihin no? You have the right to remain silent. Bakit? Tapos, the government will provide if you do not have lawyers. Hindi ganyan yung words. Rambol-rambol, no? Pero ang punto doon, tumahimik ka, may karapatan ka kumuha ng abogado. Kung wala kang makuha ng abogado, ang gobyerno magbibigay ng abogado. So ano ibig mo sabihin? Yung mga kasalanan naman ibibigay ng gobyerno. Kung mamamatay tao, halimbawa, merong pinatay yung isa. Hinuli ng pulis. Babasahan ng di ba? So yung mamamatay tao, kakampihan ng gobyerno? Hindi. Iyon po ay kanila lamang trabaho. Huwag niyo sisihin yung abogado. Kasi Paduano, kung ano-anong nasa isip eh. Parang galit na galit siya dun sa abogado. Si Duterte, ayun nyo na si Duterte. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Kala mo talaga, ang tapang ng tao nito. Eto pakikita natin kung ano talaga ito si Paduano. Huwag na tayong lumayo. Punta na tayo sa Wikipedia. Lalayo pa tayo. Ito, ayan. Sino ba si Paduano?
He was, basa. Ayan. He was the National Commander of the Revolutionary Proletarian Army, Alex Buncayao Brigade. Naku po, patay tayo dyan. Ano po yun? An armed communist revolutionary group. Siya po ay commander ng army ng Revolutionary Proletarian Army na Alex Buncayao Brigade. Ayan po siya, ha. Ayan, nalinaw po niyan. Tapos dito, prior to his political career, Paduano was a member of the Revolutionary Proletarian Army. The military wing, ibig sabihin ng military wing, syempre, bit-bit yan. Revolutionary Workers Party, a communist party, ito matindi dito, that split from Communist Party of the Philippines. Wow! Meron na ngang mga Communist Party of the Philippines, humiwalay pa siya. Meron nga ng mga nagre-rebelde, himuwalay pa siya doon sa nagrebelde pa siya doon sa nagre-rebelde. He went on to become its national commander. Ayun. Gusto naman palang maging leader, kaya naman himiwalay. Naging leader siya. So, basta, mahirap ng pangalan ninyo. Paduano later disengaged from the group as he sought to participate. Tinan mo na. Ito, si Paduano daw umalis dun sa grupo niya kasi nag-participate siya sa party list for abang lingkod. Mga kababayan, ang tanong, umalis ba talaga? Para lang pumasok sa party list. Yun ang tanongin natin. Sir, umalis po ba talaga kayo? Kasi yung ugali ninyo parang hindi umalis. Yung ugali lang naman. Tingnan natin. Para mas makakilala pa natin. Ano ba itong revolutionary Proletarian Army? Etong RPA, tawagin na nating RPA, was the military wing of, Revolutionary Workers Party. Ito, ayan. The Revolutionary the RPA, sa baba, ayan, sa activities, Alex Buncayao Brigade, RPA, ABB, engaged in peace negotiation broke by Eduardo Coangco Jr. with the government of Estrada. So, nakipagbati daw sila. Yon, alam na natin. So, galit-galitan sila. Ito sabi dito, the Metro Manila base Alex Buncayao Brigade which also broke army from the New People's Army. So, sabihin humiwalay din. Yung una-una, humiwalay siya doon sa Communist Party of the Philippines. Ito namang Alex Buncayao Brigade, umalis naman sa NPA. So sa madaling salita, yung mga rebelding grupo ay inaalisan nila din para din nagrebelde din sila doon sa mismong mga rebelding grupo. Kaya naiba sila. Okay? Tapos eventually, bumalimbing din. Bakit? Nakipagkasundo kay Eduardo Coangco and kay Joseph Estrada. Ayan. So, sabi nga dito, bumaligtad and ito, ayan, nakasulat po dyan. In 27, an apparent split occurred between two factors. Nag-split na naman. Grabe talaga. Ay, nako. Split kayo ng split, ano kayo pinag-splitan ninyo? Di ba? So, ito matindi. Ito, babasahin ko sa inyo. As of 2016, the peace deal signed by RPA ABB with Estrada administration remains to be fully implemented. Nilo de la Cruz and a group of former RPA ABB members calling themselves Democratic Front for Philippinism issued a statement supporting Roa Duterte.
Rodrigo Roa Duterte on war on drugs. Diba? And his revolution against the oligarch and exploitation. Ay nako, so ibig sabihin mga kababayan, ang gulo-gulo, sumusuporta naman pala yung grupo niya dati. So anong pinipiyok nitong taong ito ngayon? Hindi natin maintindihan. Ano kinaiinit ng butchi mo ngayon? O, akala ko ba dati yung grupong inalisan mo, sumuporta naman pala ka sa war on drugs. Ngayon, ang napapansin ko lang dito, hindi natin to sinasabi para kundinahin na. Kasi para maintindihan natin yung tao, kailangan nating alamin yung kanyang background. Ang background niya, dati talaga siyang militante. Dati nga siyang head di ba? Ng isang breakaway group, ika nga. So naging naging talagang humawak siya. So palaban itong taong ito. Nagrebelde siya until nung siya ay tumakbong party list. No, nung tumakbo siyang party list, ayan na nga nagkaroon na nga ng mga pag-uusap doon yung grupo na kanyang kinasamahan. So sa madaling salita po nakipagbati din sa gobyerno. Yun ang kanilang personalidad. Yung grupo na yun. At the same time siya naman nakipagbati na sa gobyerno din through party list. Tama, mali? Ngayon, ang tindi na ng kanyang pagsipsip doon sa kanilang speaker. Bilang party list na representante, kaya nga ho siya ang parang, sabi nga nila, tinatawag na attack dog dito sa Kamara. Nakikita nyo na kung bakit ganyan ang pag-uugali niya at lagi siyang galit. Alam nyo na, di ba? Alam na po natin kung bakit siya laging galit. Personalidad niya na simulat-simulat sa pool ng kanyang pag-join sa mga activism, galit siya lagi. Lagi siyang umaalis dun sa grupo niya. Hindi, ito kinikwento lang naman natin. Ganun ang kanyang personality. So alam nyo na po kung bakit ganyan siya. Ngayon, expect nyo na lagi siyang galit sa mga resource person. Di ba? Para hindi na tayo nagugulat na bukas may sisigawan na naman siya. Kasi nung isang araw, sinisigawan niya yung sa PDEA. May susunod. Alam mo na, sisigawan na naman niya. So alam nyo na kung bakit galit yan. Okay? So yun lamang po mga kababayan. Kaya nga ngayon, galit na galit siya kay Duterte. Pero hindi naman niya kayang ipatawag. Hindi naman niya kayang ipasumpina, di ba? O kung better yet, ipakontempt mo na. O akala ko ba matapang ka? O yun lang, sana ipakontempt mo na si Pangulong Duterte. Hindi naman sa gusto ko makontempt pero para malaman mo yung galit ng mga Pilipino. Again, hindi ko I am not, and never will encourage rebellion against the government. Tandaan niyo yan. I will always say this to my channel. I believe in Romans 13 verse 1. So I will not encourage anyone to rebel against the government. When I say, nang malaman mo, ang hinahanap mo is that you would know yung galit ng taong bayan sa inyo. Kayong mga congressman. Kasi ngayon, feeling nyo, gustong-gusto kayo ng tao. Nabubulag kayo ng mga trolls. Pero ang totoo, galit na ang mga Pilipino sa Quadcom. Galit na ang Pilipino sa inyong mga congressman na walang inatupag kung hindi mamulitika. Yan po kayo Mamulitika ng mamulitika ng mamulitika. Diyan galit ang mga Pilipino. Kasi kawawa naman ng mga Pilipino napapabayaan na dahil sa pamumulitika lang ninyo. Gawin nyo yung trabaho ninyo, hindi magagalit ang mga Pilipino. Ngayon, gutom. Walang trabaho, ang tindi ng krimen. Tapos ang inaatupag ninyo, gipitin lamang ang mga Duterte para sa 2028 yung inyong speaker ang maging pangulo. Wag ganun.